Miss Love. Magandang araw po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Gusto ko lang i-share ang kwento kong to na hanggang ngayon hindi pa rin maalis sa isip ko. Ilang taon na rin ang nakararaan mula nang mangyari to, pero parang kahapon lang lahat sa pakiramdam ko. Noong mga panahong yun, nagtatrabaho pa ako sa isang malaking bahay sa isang subdivision. Ang mga amo ko ay si Madam Lily at si Sir Anton. Parehas na may kaya sa buhay. Kilala sa larangan ng mga negosyo at madalas wala sa bansa dahil sa business. Yung bahay nila malaki. Tahimik at parang palaging walang tao. Ang anak nila ay nasa ibang bansa na rin, kaya madalas kami lang ang naiiwan sa bahay. Ako, si Madam at paminsan-minsan ang mga bumibisita sa kanya. Miss Love, ako nga pala si Ronnie. 25 anyos lang nung mangyari ang lahat ng to. Boy po ako noon. Tagalinis, tagapalengke, tagasilbi. Wala akong ibang iniisip kundi ang trabaho ko at ang makaraos sa araw-araw. Pero may isang sikreto na hindi ko alam na magpapabago ng buong buhay ko. Dahan-dahan lang tong nagsimula. Hindi to biglaan. Si Madam Lily, 45 anyos na po. Maganda. Laging kalmado kong magsalita at may aura na parang nakakatakot. Yun bang parang mahihiya kang lapitan. Sopistikada at kahit na may edad na, hindi to halata sa kanya. Sexy nga to eh. Alaga ang sarili dahil nga mayaman. Noong una, mataas talaga ang tingin ko sa kanya. Amo siya at ako'y empleyado niya lamang. Pero nang malaman ko ang sikreto niya, doon na nagbago ang lahat. Dahil nahuli ko siya, Miss Love, na may affair sa kumpare ng asawa niya, si Sir Fred. Kumpare ito ni Sir Anton. Madalas siyang dumadalaw sa bahay kapag nandito ang amo kong lalaki. Normal lang naman, nag-uusap tungkol sa mga negosyo, kwentuhan, minsan dito na rin kumakain. Mukha siyang maayos kausap. Wala siyang masamang impresyon sa akin. Pero may mga gabi na napapansin ko na mas tumatagal siya sa bahay kahit wala naman doon si Sir Anton. At doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. May mga tinginan silang dalawa. May mga ngiti na parang hindi pang karaniwan sa magkumparing normal lang ang relasyon. Pinipilit kong hindi mag-isip ng masama. Kasi sino ba naman ako para manghusga? Sino ba ako para makialam? Boy lang naman ako. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Bago ko ikuwento yun, gusto ko munang linawin. Hindi ko intensyon na manira o magdala ng intriga. Gusto ko lang ilabas kung ano yung nakita ko noon. At kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang alaalang yon. Sa gabing iyon, tahimik ang buong bahay. Wala ang amo kong lalaki. Nasa ibang bansa. Si Madam Lily lang ang naiwan at ako. Una, pinabili niya ako sa bayan. Pagbabalik ko, may pinaayos naman siya sa akin sa kusina. Ayos lang naman. Normal lang naman ang lahat. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Pero habang nag-aayos ako, may napansin na ako. Parang may something. Hanggang sa ma-realize ko na bukas pa yung ilaw sa second floor. Sa kwarto ni Madam Lily. Dapat kasi patay na yun. Alam ko kasi ang routine niya. Maaga talaga siyang natutulog kapag wala si Sir. Unless may bisita. Umakyat ako. Habang papalapit ako sa kwarto niya, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang may bumubulong sa isip ko na huminto ka na. Pero tumuloy pa rin ang mga paa ko. Naka-curious kasi ako.
hanggang sa nasa tapat na ako ng pinto. At hindi ko sinasadyang sumulyap doon. Bahagya kasing nakabukas. At doon ko nga nakita si Madam Lily at si Sir Fred. Nasa loob ng kwarto, magkalapit. Sobrang lapit na hindi na normal sa magkumpare lang. Hindi ko agad maiproseso ang eksena. Parang tumigil yung utak ko sa nakita ko. Si Madam Lily, nakatingin kay Sir Fred, nangiti-ngiti na hindi ko pa nakikita noon. At si Sir Fred naman, parang walang pakialam sa mundo sa loob ng kwartong yon. Naglalandian sila. Hawak-hawak ni Sir Fred ang bewang ni Madam Lily. At sa isang iglap lang, magkahinang na ang kanilang mga labi. Natigilan talaga ako. Napahawak ako sa pinto. At hindi ko namalayang nalaglag ko yung hawak ko na siyang naging sanhi ng ingay. At sa mismong sandaling iyon, napatingin sa gawi ko si Madam Lily. Napatingin siya sa direksyon ko at nagtagpo ang mga mata namin. Biglang nawala yung ngiti niya kanina. "Ronnie," mahina niyang sabi. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako agad nakagalaw. Si Sir Fred napatingin din sa akin. Halatang nainis sa pagkakagambala. "Sige na, umalis ka na," sabi ni Madam Lily na malamig ang boses. Pero hindi naman ako makagalaw kaagad. Para akong nestatwa. Madam, sabi ko. "Anong ginagawa ninyo?" Talagang nagtanong pa ako. Hindi ko alam kung bakit. Nanahimik siya. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Tumayo si Madam Lily. Inayos muna ang sarili. Parang gustong itago ang lahat ng nakita ko. "Ronnie, hindi mo dapat nakita to," sabi niya. Mahina, pero may otoridad. Bakit po?" Sagot ko. Hindi siya sumagot. Maya-maya, si Sir Fred naman ang tumayo at lumapit na sa akin na para bang wala lang. "Huwag mo nang palakihin to, boy," sabi niya. "Wala kang alam sa sitwasyon namin. Ang mabuti pa manahimik ka na lang." Doon ako nainis. Wala akong alam noon, oo. Pero ngayon meron na. Tumingin si Ma'am Lily sa akin. "Tama na yan, Fred. Sige na, bumalik ka na sa kama." At sa unang pagkakataon, nakita ko siya bilang hindi amo, kundi taong nahuli sa maling sitwasyon. "Ronnie, i-zipper mo yang bibig mo. Huwag kang magsasabi ng nakita mo kahit kanino. Lalong-lalo na sa asawa ko. Natatandaan mo ba?" Tumango na lang ako dahil bigla akong natakot at agad akong umalis. Hindi ko alam kung pinagpatuloy nila ang naudlot nilang pagsasalo dahil noong mga oras na yon, walang laman ang isip ko kundi si Madam Lily at si Sir Fred na may affair. Pagkatapos ng gabing mahuli ko si Madam Lily at si Sir Fred sa loob ng kwarto nilang mag-asawa, hindi na naging normal sa akin ang bawat araw. Maaga akong nagising pero mabigat ang pakiramdam ko kinabukasan. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Habang naglilinis nga ako sa garahe, paulit-ulit kong naaalala yung mukha ni Madam Lily nung mahuli ko sila. Takot at parang may pagsusumamo. Pero mautoridad pa rin. Tahimik lang ako buong araw. Ayoko rin naman kasing makialam sa buhay nila. Sino ba naman ako? Boy lang naman ako dito. Pero mahirap palang magpanggap na parang walang alam kapag ikaw mismo ang nakakita. Bandang tanghali noon, dumating si Sir Anton galing airport. Normal lang. Masaya pa nga siya eh. Kinumusta pa nga ako. "Oh, Ronnie, okay naman ba dito? Habang wala ako, wala bang naging problema?" Tanong niya habang inaabot sa akin ang susi ng sasakyan. Opo sir," sagot ko naman kaagad. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko kasi may tinatago akong mabigat, which is totoo naman.
Pagpasok ni Sir sa loob, nakita kong bumaba si Madam Lily mula sa second floor. Maayos ang bihis, nakangiti, na parang walang ginagawang masama. At doon ko unang naisip, ang galing niya palang magtago, lalo na kung matagal na pala nila tong ginagawa. Han, kumain ka na ba? Malambing niyang tanong kay Sir Anton, sabay halik sa pisngi nito. Habang ako, nakatayo lang sa gilid. Parang may nakabara sa lalamunan ko nang makita ko ang kaswitan ng amo kong babae. Napansin naman ako ni Madam Lily. At sa ilang segundong nagtagpo ang mata namin, parang may mensahe siya. Manahimik ka. Yun ang mensahe. Lumipas ang ilang araw, na ganoon ang setup namin. Normal sa paningin ng iba, pero hindi sa akin. Mas naging madalas nga ang pagpunta ni Sir Fred sa bahay. At ngayon nga, mas napapansin ko na ang lahat. Yung mga tinginan nila ni Madam Lily. Yung simpleng hawak sa kamay kapag walang nakatingin. Yung may hinang tawanan nila sa kusina. Minsan nga inuutusan akong bumili sa labas ng gabi kahit hindi naman kailangan. At habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan. Matagal na palang may nangyayari sa kanilang dalawa. Isang hapon, inutusan ako ni Madam na bumili ng wine sa grocery. Pagbalik ko, diretso ako sa kusina. Pero paglapit ko, narinig ko ang boses nila mula sa dining area. Hindi nila alam na nandun ako. Paano kung magsumbong si Ronnie? Tanong ni Madam Lily, mahina ang boses. Hindi yan magsasalita. Sagot naman ni Sir Fred. Takot lang nung batang yun. Takot din yung mawala ng trabaho. Tsaka kaya naman natin siyang baligtarin eh. Tahimik akong nakatayo sa likod ng pader. Pero nakita niya tayo mismo. Sabi ulit ni Madam. Hindi ako mapakali eh. Baka mamaya biglang magsumbong. Biglang natahimik si Sir Fred. Tapos mahina itong natawa. Kung ayaw mong magsalita siya, di gawan mo ng paraan. Lambingin mo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero maya-maya, nagsalita si Madam Lily. Loko ka talaga. Sabi niya sabay mahinang natawa. Pero hindi to tumanggi. At doon ako kinabahan. Ano bang ibig sabihin ni Sir Fred? Doon sa lambingin ako. Kinagabihan, maagang natulog si Sir Anton dahil pagod sa biyahe. Ako naman, nag-aayos ng mga gamit sa kusina nung biglang bumaba si Madam Lily. Nakaduster lang siya. Basa pa ang buhok niya, halatang bagong ligo. Ronnie? Tawag niya. Yes po, Madam. Punta ka nga saglit sa taas. May papakuha lang ako. Normal na utos lang. Pero iba yung tingin niya ng mga oras na iyon. Mas malambing kesa dati. At mas sweet siya kung magsalita. Tahimik na lang akong sumunod. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakailaw lang ang bedside lamp. Tahimik din ang buong bahay. Nandyan po yung ipapakuha ninyo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ronnie, galit ka ba sa akin? Tanong niya. Nagulat naman ako. Ako, hindi po, Madam. Pero simula nung gabing makita mo kami, parang umiiwas ka. Hindi mo ako masyadong pinapansin. Hindi ka tulad dati. Nakikipagbiruan ka pa. Hindi ako makasagot kaagad. Madam, mainang sabi ko. Hindi ko lang po alam kung paano ko haharap kay Sir eh. Napabuntong hininga siya. Hindi mo kasi naiintindihan ang sitwasyon ko. Sabi niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Tahimik lang ako. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ang braso ko. Nanlamig ako. Ronnie, mahina niyang sabi. Pwede bang manatili na lang sa atin yon? Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak na sa akin.
Madam, hindi kita pababayaan. Dagdag niya pa. At doon ko napansin, iba ang pakikitungo niya sa akin. Mas malapit siya sa akin ngayon at sobrang lambing, parang delikado. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ngumiti lang siya ng marahan. Kasi mabait ka, sabi niya, at alam kong mapagkakatiwalaan kita. Habang nagsasalita siya, mas lumalapit pa siya sa akin. Hanggang sa naamoy ko na yung pabango niya. Hindi ko maipaliwanag yung kaba sa dibdib ko nung mga oras na iyon. Ronnie, ayoko namang masira yung pamilya namin. Bulong niya. Hindi mo naman siguro gugustuhin yun, hindi ba? Hindi ko naman po balak magsumbong. Sigurado ka? Opo, madam. Dahan-dahan niyang tinaas ang mukha ko gamit ang kamay niya. Patahimikin mo na lang yung sarili mo. Para magkasundo tayong dalawa. Bulong pa niya. Tapos ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko dapat makita mula sa isang tulad niya. Bigla niyang hinaplos ang pisngi ko. At doon na ako tuluyang nawala sa focus ko. Madam, mahina akong sabi. Lily, sagot niya agad. Kapag tayong dalawa lang, pwede mo akong tawaging Lily. Parang lalo akong nangihina sa mga naririnig ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama pa ba yung nangyayari. Pero nung masandaling iyon, hindi na gumana ng maayos ang isip ko. Lumapit pa siya lalo. At bago pa ako makapag-isip, bigla niya akong hinalikan sa labi ko. Mabilis lang yun. Pero sapat para tuluyan akong mataranta. Pagkalayo niya, nakatingin lang siya sa akin. Tapos ngiting-ngiti. Masyado kang inosente. Ano, sigurado yan ha? Hindi ka magsusumbong. Mahina niyang sabi. Hindi na ako nakasagot pa. Kasi sa totoo lang, sa gabing yun pakiramdam ko, hindi lang sikreto nila ang tinatago ko. Pati na rin ang nagsisimula pa lang sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng nangyari, sa pagitan namin ni Madam Lily, unti-unti nang nagbago ang lahat. Hindi ko na siya matingnan gaya ng dati. At siya, parang lalo na akong niloloko. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan mula nung gabing hinalikan niya ako. Akala ko dun na matatapos. Akala ko magkakaroon na ulit ng distansya. Nababalik na sa normal ang lahat. Pero hindi. Mas naging kabaligtaran. Mas naging madalas ang pagtawag niya sa akin. Kahit na, Ronnie, pakiabutan nga ako ng tubig. Mga simpleng bagay na kaya naman niyang gawin, iniuutos pa niya sa akin. Minsan kahit wala naman siyang iuutos, pinapatawag niya ako sa kwarto niya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa garden, narinig ko siyang tinawag ako mula sa taas. Ronnie, umakyat ako kaagad. Pagkapasok ko sa kwarto niya, nakaupo siya sa may kama at nakangiti. Pero iba na naman yung ngiti niya. Mas panatag. Para bang may ibabalitang iba. Madam, may kailangan po ba kayo? Tanong ko. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Alam mo, wala na akong kailangan sa kanya. Sabi niya bigla. Hindi ko naintindihan. Kanino ho? Kay Fred. Napahinto ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumitig siya sa akin tapos gumiti. Hiwalay na kami. Nakipag-break na ako sa kanya. Wala na akong kalaguyo. Parang tumigil ang hangin sa loob ng kwartong yun. Madam, kailan pa ho? Mahinang sabi ko. Hindi na mahalaga kung kailan. Sagot niya agad. Ang mahalaga, tapos na kaming dalawa. Lumapit pa siya lalo sa akin. At masyado yung malapit. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Tanong niya. Hindi ako sumagot kasi hindi ko naman alam.
Para sa'yo. Natigilan ako bigla. Madam? Hindi po ako, Ronnie. Pagputol niya sa sasabihin ko. Huwag mo akong tanggihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mas magaan ang pakiramdam ko kapag nandito ka. Bulong niya. Napaatras na ako ng kaunti. Madam, mali po yata. Gumiti siya, pero hindi na yun katulad ng dati. Mas determinado. Bakit naman mali? Wala naman na si Fred. Wala rin naman si Anton dito. Natigilan ako lalo. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Pwede na. Bigla niyang hinilang kamay ko. Ronnie, mas malambing na ang tono niya ngayon. Huwag kang lumayo sa akin, please. Dahil ikaw na ang magiging libangan ko. Ngayong wala na si Fred. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Sobrang lapit. Madam, pakiusap po. Mahinang sabi ko. Hindi ko po alam kung anong gusto ninyong mangyari. Tumigil siya saglit. Tapos ngumiti ulit. Gusto ko ikaw. Diretsong sabi niya walang paligoy-ligoy. Parang biglang sumikip ang kwarto. Hindi ako makagalaw. Madam Lily. Lily. Correction niya kaagad. Parang nasanay na siya sa tawag na yon mula sa akin. Kapag tayong dalawa lang, just call me Lily. Umaling ako. Hindi po pwede. Bigla siyang umawak sa braso ko ulit. At bakit? Tanong niya na parang nagtatampo pa. Natatakot ka ba? Hindi ako sumagot. Dahil ang totoo, oo, natatakot talaga ako. Pero hindi ko alam kung saan. Sa kanya ba? Kay Sir? O sa sarili ko? Simula noon, mas lumala pa nga. Si Madam Lily ang lagi ng unang tumatawag sa akin. Minsan nga madaling araw pa. Ronnie, pakiusap naman pumunta ka sa kwarto ko. Minsan kahit wala naman akong ginagawa pinapatawag niya ako. Kapag hindi ako sumipot kaagad, siya mismo ang pupunta sa kusina o garden para hanapin ako. Bakit hindi ka kaagad sumunod? Minsan may lambing, minsan parang nagtatampo na para bang teenager. Madam, may ginagawa pa ho kasi ako eh. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa akin, Ronnie. Sagot niya agad. Parang biro pero seryoso ang mga mata. Isang gabi, malakas ang ulan. Tahimik ang buong bahay. Si Sir Anton wala pa. Habang may inaayos ako, bumaba si Madam Lily sa kusina. Basa ang buhok niya. Ronnie? Tawag niya agad. Madam? Pumunta ka sa kwarto ko ha. Diretso at walang paliwanag. Sumunod naman ako maya-maya. Kahit mabigat ang pakiramdam ko. Pagpasok ko, nakabukas ang ilaw. Nakaupo siya sa may kama. Nakatingin sa bintana. Madam, may kailangan ho kayo? Mahinang sabi ko. Lumapit ka. Anya, lumapit naman ako. Tumayo siya ng dahan-dahan. Alam mo ba? Sabi niya. Ikaw na lang ang nagpapakalma sa akin ngayon. Hindi naman ako sumagot. Hindi si Fred. Hindi rin si Anton. Lumapit pa siya ng mas malapit. Ronnie. Hinawakan niya ang pisngi ko. At doon na ako tuluyang bumigay, Miss Love. Nung halikan niya ako sa labi ko ulit, libo-libong kuryente ang naramdaman ko. Hindi na naman ako makapaniwala. Sa isang iglap, nakita ko na lang yung sarili ko na nasa kama na nilang mag-asawa. Habang kasalo sa kama si Madam Lily. Grabe. Hindi ko talaga inaasahan ang nangyaring yun sa akin. At hanggang ngayon, Miss Love, nakatatak pa rin yon sa isip ko. At hindi pa rin ako makapaniwala. Ramdam na ramdam ko yung gigil ni Ma'am Lily sa akin nung mga oras na iyon. Para siyang isang sabik na babae. Ewan ko ba kay Madam? May asawa naman siya. Pero kung umasta, para bang byuda. Na ilang taon nang walang nakakasalo sa buhay.
Hanggang ngayon, Miss Love, dala-dala ko pa rin ang alaala sa bahay na iyon. Hindi dahil proud ako sa mga nangyari, kundi dahil may mga bagay talagang mahirap kalimutan kahit gustuhin mo pa. Lumipas pa nga ang ilang buwan matapos na maging malapit kami ni Madam Lily. Hindi na talaga normal ang lahat kasi kapag gusto niya, may nangyayari sa aming dalawa. Kapag wala si Sir Anton, ako ang palaging kasama niya sa bahay na para bang ako ang asawa niya. Minsan sabay kaming nag-aalmusal o kaya nagkakape sa garden. Minsan tatawagin niya ako sa sala para lang may kakwentuhan siya. At habang tumatagal nga, mas lalo kong nararamdaman na para bang ayaw na niya akong mawala sa tabi niya. Ronnie, dito ka na lang muna. Madalas niyang sabihin kapag tapos na akong magtrabaho. Minsan nga tatawa siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko noon. Kasi kahit alam kong mali, nasanay na rin ako sa presensya ni Madam. Pero dumating din yung araw na nagbabago sa lahat, Miss Love. Isang madaling araw kasi noon, nagising ako sa tawag mula sa probinsya. Yung kapatid kong babae ang nasa kabilang linya at iyak ng iyak. Binalita sa akin na wala na raw ang nanay namin. Parang bumigat bigla ang lahat. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi pa nag-sink in sa akin ang nangyari. Tahimik lang ako habang hawak ang cellphone. Kinabukasan nga, nagpaalam ako agad kay Sir Anton. Nasa dining area siya noon at nagkakape. Sir, magpapaalam ho sana ako kung pwede kang umuwi muna sa probinsya namin. Namatay po kasi ang nanay ko. Condolence, Ronnie. Sabi niya agad. Sige lang, umuwi ka. Huwag ka munang mamroblema dito sa bahay. Family come first. Salamat po, sir. Wala siyang maraming tanong. Mabait naman kasi talaga si Sir Anton mula pa noon sa akin. Pero iba ang naging reaksyon ni Madam Lily. Nung sinabi ko sa kanya, natigilan siya. Parang hindi niya agad tinanggap yung narinig niya. Kailan ka aalis? Tanong niya kaagad. Bukas na po siguro, Madam. Tahimik siya. Tapos umiling ng bahagya. Ilang araw ka doon? Baka mga 1 linggo, Madam. Patapusin ko lang ang libing ng nanay ko. O sige. Pero bumalik ka din agad pagkatapos, ha? Bago ko umalis kinagabihan, pinatawag niya pa ako sa kwarto niya. Babalik ka, okay? Opo. At doon, huling beses na may nangyari sa aming dalawa, Miss Love. Binigyan niya ako ng sobre noon na may malaking halaga. Tulong daw niya, pakikiramay para sa nanay ko. Umuwi ako ng probinsya at doon na nagbago ang lahat. Pagkadating ko kasi doon, sunod-sunod na problema ang dumating sa pamilya namin. Gastusin sa burol, mga utang, yung mga kapatid ko. Hanggang sa napilitan na rin muna akong maghanap ng trabaho. Yung pera kasing binigay ni Madam, naubos na ang lahat. Lumipas nga ang mga linggo hanggang sa naging buwan, tuluyan na akong nawala ng kontak sa pamilya ni Madam dahil pati ang cellphone ko na ibenta ko na rin. Mula noon, hindi na rin ako bumalik sa kanila. Paminsan-minsan nga naiisip ko pa rin si Madam Lily. Katulad ngayon, kaya ako binahagi ang kwentong to. Yung mga gabing magkausap kami, kung paano siya tumitig sa akin, yung lungkot sa mukha niya tuwing aalis na ako ng kwarto niya. Pero natapos ng lahat eh. Swerte pa rin ako dahil hindi nalaman ni Sir Anton. Yun nga lamang, wala kaming maayos na pagpapaalam sa isa't isa ni Madam. Hindi ko na alam kung matapos akong mawala, nagkabalikan ba sila ni Sir Fred. Hindi ko na alam kung anong balita sa kanila. Basta ang alam ko lang ngayon, may mga relasyon talagang sa simula pa lang, alam mong hindi dapat pinapagpatuloy. Pero dahil tao ka, nauhulog ka pa rin kahit alam mong mali. Ako po si Ronnie
At ito ang kwento ko. Ang kwentong hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Salamat po sa pag-ere ng kwento kong ito, Miss Love. God bless and more power sa inyong channel.